Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Yan. Good morning. At 3 araw na lang mula ngayon ay bagong taon na, 2025. Okay? At syempre, nais po nating tapusin ang taong ito na pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. At ganun din naman, gusto sana natin na simulan ang bagong taon na pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Right? Kaya nga po, kung anuman ang dumating sa buhay natin, manatili nawa tayo na naglilingkod sa ating Panginoon at nakikinig ng kanyang mga salita upang nang sa ganun, magabayan tayo sa ating buhay pang araw-araw hanggang sa susunod pang mga darating na taon. Okay? So, siguro po tatapusin natin itong taong ito sa pamagitan ng isang pananambahan, katulad ng ginawa natin kanina, sa pamagitan ng pagkakaloob, sa pamagitan ng paglilingkod, at sa panahong ito, sa pamagitan po ng pakikinig ng kanyang mga salita. Okay? So, nais din po natin batiin yung ibang mga kapatiran na nasa online na nakikinig din po sa atin at sumasama sa ating pananambahan sa ating Diyos. Lalo tigit, nawa ay dalangin ko na tapusin nyo rin pati yung pangangaral ng salita ng Panginoon para sa ganun ay magkaroon tayo ng gabay para sa susunod na taon nating buhay. Yan. Nais nating batiin si Ate Vicky na nandyan lang po siya sa ngayon sa Kasamilan, pero kasama po natin siya lagi, no, linggo-linggo sa ating pananambahan. Si Ate Aning na nasa Rojas City, Capiz. Si Ate Weng na nasa Singapore, si Neslin na nasa Marikina, si Tessa, si Teng, nasa New York po ba sila? Saan ba? Sa New York, no? Sama sila Joy, nandun din sa New York, okay? Nandito rin po siya sa ating online. At maging si Tita Ching na nasa San Mateo. And yung karamihan po na mga susunod ay nandito lang po sa atin sa pangarap. Okay? Katulad ni Sam, si Carl, at ganun din po si JR. Kasama natin sila nanonood. Okay? At nalangin ko na itapusin natin pati yung pangangaral. Ano? At maging si Kishika, at maging si Jello na kaklase ni Derek. Si Derek bang kaklase yun? Okay, ayan. Okay? So, salamat sa inyong lahat na nakikinig. Bagamat hindi namin kayo kasama on-site, ay dalangin ko na makarating din at maabot sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon. Lalo tigit, ang mensahe na ating mapapakinggan ngayong umaga ay may relasyon po sa atin pong pagpasok ng taong ito. So, isang paghahanda din, no? Isang preparasyon na gagawin natin para sa susunod na mga linggo. Okay? So, tayo po ngayon, sabi nga ni Henry kanina, ang Pilipinas ang pinakamatagal na Christmas celebration kasi aabutin hanggang January 6 yata, no? Ano yun yung tinatawag nilang Three Kings, eh. Three Kings, okay, or anong tawag doon? Three Magi sa totoo lang. Okay? Sa bagay, Three Magi ang binanggit sa Bible. No? Hindi natin alam kung talagang kings ba. Kaya lang, dahil may regalo, parang lumalabas na mga hari. Pero ang biblical connotation sa kanila ay Magi, which is matatalinong tao. Okay? Matatalinong tao. Nag-aral. Okay? At sa totoo lang, ito po yung inimpress sa akin ng Lord na i-share sa inyo. Kasi after the birth of our Lord Jesus Christ, ano na nangyari? So tandaan po natin, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, lahat tayo nagdiwang sa panahon natin. Pero sa panahon nila, ang mensahe doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay napakinggan nating mensahe nung nakaraan. Yung isinisigaw ni John the Baptist. Okay? Ang paghahanda na gagawin ninyo sa pagdating ng Panginoon, ituwid niyo yung inyong mga daanan. Yun, di ba? Repentance.
Magbagong buhay kayo. Yan, mamuhay kayo na may katuwiran, righteous living. At magkaroon kayo ng magandang ugnayan sa ipinanganak na Panginoon. So yun ang mensahe natin last Sunday. Okay? What happened after the birth of our Lord Jesus Christ? Ano nangyari pagkapanganak ng ating Panginoon? At yun po ang ating pag-aaralan na ano nangyari ngayon, ano mangyayari ngayon, anong paghahanda ang gagawin natin ngayon na papasok na tayo ng isang bagong yugto na naman ng ating buhay, ng bagong taon. So, anong dapat natin gawin? So, yun ang paghahandaan natin. Okay? Kaya yun ang babasahin nating passage. At medyo pagtiyagaan nyo, ano? Kasi mahaba-haba po yung passage na babasahin natin. The whole chapter of Matthew, chapter 2. Okay? Pero ito po yung mga kaganapan na nangyari after na ipanganak ang ating Panginoong Yesus. So, hilingan ko po ang lahat na tumayo at babasahin po natin ang Matthew chapter 2 from verse 1 to verse 23. Okay? So, ito po yung nangyari after the birth of our Lord Jesus Christ. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." And after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. "A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more." And after Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." So he got up, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he had heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod,
He was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled that what was salita. Lord, salamat po sa nagdaang taon na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat din po dahil kahit natapos na po yung mga parties, yung mga kainan, nandito pa rin po ang bawat kapatiran na handang makinig ng iyong mga salita. Na nagbibigay pa rin ng oras upang masamba ka, mapaglingkuran ka, makapagkaloob, at higit sa lahat, mapakinggan namin ang mensahe mo, lalo na ang paghahandang gagawin namin para sa 2025. Lord, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang tunay na mangusap. Kumilos ka sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at bigyan mo rin po kami ng kalakasan na magampanan po namin, may sa katuparan po namin, ang mga marinig naming salita mo sa aming mga buhay, lalo tigit sa pagpasok ng 2025. Salamat po, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu na siyang tunay na mangungusap sa aming lahat. Ikaw po ang matanghal sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. One time po ay may nakita ako sa Facebook, again, mga katulad niyan, mga New Year's wish para sa atin. May sabi, my New Year's wish for you. Ayan. For the year 2025. Ano kadalasang New Year's wish natin? Hindi New Year's resolution, ha? Ang New Year's resolution natin, of course, yung gusto natin baguhin sa ating mga buhay, Pero ano yung New Year's wish natin? Yan. Yung napasa ko po, peace. World peace. Cliché ng mga beauty pageant nung araw. World peace. Pero yung nabasa ko, ito po nakalagay. Babasahin ko po sa inyo. My New Year's wish for you is 12 months of happiness. 52 weeks of fun and laughter. 365 days of success. 8,760 hours of good health. 525,600 minutes of blessings. And 31,536,000 seconds of joy. Have a blessed and prosperous New Year 2025. Ano napansin nyo doon sa mga wishes? Happiness, fun, laughter, success, good health, blessings, joy. Ano napansin nyo doon? Puro positive, di ba? Hindi natin maalis talaga yun ang ating gustong maranasan. Always positive. Kahapon po ay invited ako doon sa men's fellowship ng Word of Life Christian Community doon sa ginanap dito sa Kulinas kala Jess Canapi na nagwo-work sa Australia, nagbalik bayan, so nagpatawag at nagkaroon kami ng fellowship, sharing ng aming pinagdaanan. Parang Thanksgiving ng lahat. Isa-isa kami. Lahat kami, binigay namin yung mga naging struggles o mga naging adversities as well as problems nitong nakaraang 2024. Yet, isa lang ang conclusion lagi namin. The Lord sustained us. The Lord sustained us. The Lord has been good. The Lord is faithful. The Lord is merciful and gracious. In spite of the problems, struggles, difficulties that we had, the Lord sustained us. Maliban po sa isa. May isa pong nagsabi doon na, itong 2024, wala, laging masaya buhay ko. Wala akong naging problema,
Wow, sabi namin, sana all. Wala daw siya naging problema. Okay? Talagang ang shinare niya, minor lang, na yung kanyang anak ay nakalmot ng pusa. Pero sa amin, ang bibigat ng mga problems, no? Sabi ko sa inyo, lahat kami nagdadalanginan sa isa't isa dahil sa pagkatapos nun, dahil sa mga problemang na-encounter namin. Okay? Pero siya, wala talagang, sabi niya, gusto ko always masaya. Masaya. Okay? So parang nakakalungkot lang isipin na yung ba talaga ang reality ng buhay na lagi tayong masaya. Okay? At yun talaga ang wish natin. Yun sana ang prayer natin. Pero is that really the reality of life? Yung ba talaga ang nangyayari sa buhay natin? Pagpasok ng bawat taon na pinagdadaanan natin. So nais ko po na tawagin itong ating pag-aaral ngayong umagang ito, what's life after Christmas? Kumusta na? Di ba? Christmas, ako ang saya Puro blessing. Di ba? Puro gifts. Puro bonus. Puro parties. Puro reunions. Ang saya But what's life after Christmas? At susundan natin ito doon sa kwento. What's life after the birth of our Lord Jesus Christ? Pagkatapos ipanganak ang ating Panginoong Jesus, ano ang naging buhay ng mga taong nakapaligid doon sa kapanganakan ng ating Panginoon? And I do believe na ito ay isinulat sa Biblia para bigyan din tayo ng gabay na maging realistic tayo sa buhay. Kung ano nangyayari at kung ano ang gusto lang nating mangyari. Okay? So tingnan po natin, basahin natin isa-isa. Sabi po sa Matthew chapter 2, after Jesus was born, ayan na after nung siya'y panganak na, okay, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? So after nang pinanganak, may lumitaw na tala, we saw his star in the east and have come to worship him. Okay? At ito yung mga Magi. And they acknowledge that the one born is King of the Jews. Okay? When Herod, sabi po doon sa, heard this, he was disturbed. And all Jerusalem with him. Si Herod po, at sa kanya ay, sabi ng mga ibang Bible scholars, he was called the Herod the Great. Kasi maraming Herod Okay? And he was named King of Judea by the Roman Senate according to sa mga books, At siya po ay tumulong upang maging maayos ang Judea. Okay? He was wealthy, politically gifted, intensely loyal, excellent administrator, ito yung mga na-research ko lang, and clever enough to remain in the good graces of successive Roman emperors. Meron famine noon sa Jerusalem. Ang famine relief niya, very superb. At yung mga building projects niya, kasama ang temple doon, ay hinangaan, maging ng kanyang mga kalaban. Yun nga lang, ang problema nitong si King Herod, he loved power. Okay? He inflicted heavy taxes on the people at kinasama ng loob niya na maraming mga Hudyo ay kinukonsider siya na mandarambong, which is true naman. Okay? At ang malungkot dito, in his last years, nag-suffer siya ng illness na may kasamang paranoia. Alam niyo yung paranoia? Yung nag-iisip siya na siya ay gagawa ng masama lagi ng ibang tao. Okay? Kaya ang nangyari sa kanya, he turned to cruelty, nagkaroon siya ng rage, sobrang galit, jealousy, pinapatay niya yung mga close associates niya. At maging yung kanyang asawa at dalawang anak. Bakit? Yung dalawang anak, yun ang papalit sa kanya Kaya may paranoia siya na baka mamaya patayin siya. Inunahan na niya. Ganon katindi. Okay? Ang sitwasyon nitong si King Herod. Okay? Now, si King Herod,
In contrast kay Jesus, si Jesus, He was born king. Yeah? Sabi nga nung kanina, where is the one who has been born king of the Jews? Ito, si King Herod, kaya lang siya naging king dahil pinili siya ng Roman Council. Okay? Hindi katulad ni Jesus na born king. Okay? So, si Jesus is more superior kesa kay Herod at nakita to ni Herod nung siya ay tinanong ng mga Magi, where is the one who has been born king of the Jews? Okay? Nakita niya na si Jesus ay magiging threat sa kanyang posisyon, sa kanyang trono. Okay? Kaya nga, when King Herod heard this, he was disturbed. Okay? Kasi alam niya, threat na ito eh. Born king of the Jews? Pinapatay pa naman niya dalawa yung apak para walang pumalit sa kanya. Tapos ito ngayon. Okay? May papalit pa rin sa kanya. Okay? And all Jerusalem was also disturbed. Bakit? Kasi ang mga tao, alam nila pagka si King Herod ay disturbed, okay, at na-realize niya na merong, from the Magi, na merong born king of the Jews, sigurado yan si King Herod magiging cruel din sa kanila. Kaya lahat sila, ang buong Jerusalem, ay nag-aalala din dahil alam nila na kung itong si King Herod ay ganito magiging balita sa kanya, ay sigurado silang lahat ay madadamay. So when he called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them, saan ba ipapanganak yung Christ? Okay? To be born. Okay? Tinanong niya yung mga chief priests at teachers of the law, dahil syempre sila nakakaalam, no? According to the prophets. Okay? In Bethlehem in Judea, sagot nila. For this is what the prophet has written. Yan yung hula, no? Kay Isaiah, na, but you, Bethlehem, in the land of Judah, by no means least among the rulers of Judah, and for out of you, you will come a ruler who will be the shepherd of my people. So, nagkaroon ng mga prophecies at alam ng mga chief priests at saka teachers of the law na ito ay ipapanganak sa Bethlehem. Then, Herod called the Magi. Okay? Secretly, pinatawag niya and found out from them the exact time the star had appeared, and he sent them to Bethlehem and said, go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. Ganda ng intention, no? Sabihan niyo agad ako, parang sa ganun. Masamba ko rin siya. Pero, of course, alam natin, okay, na hindi yun ang talagang intention ni Herod dahil sa mga susunod na mga talata. Okay? So, kung susundan natin, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Biro niyo yun, ano? Naglalakbay lang sila. Sinusundan lang nila yung star. So malamang, ako ilang iniisip ko lang, malamang pag umaga, siyempre hindi nakikita yung star no, sa umaga kasi walang maliwanag no? Baka hinto sila. Then, pagdating ng gabi, liwanag uli yung star, saka sila uli lalakbay. Kaya mahaba-habang lakbayin din yun. Okay? Kaya when they saw the star, they were overjoyed and coming to the house. Ayan, house na binanggit, no? Na ipinanganak si Jesus sa manger. Yeah? At dito, nasa house na. So, probably may gap. Hindi sabay na dumating ang shepherds at saka ang Magi. Kaya sa ating pong Belen, sa ating mga Belen, okay? Kung ang baby Jesus ay nasa manger, shepherds lang. Pero kung bata na, nakakita ako dati ng ganun bata na, ando na Magi. Kasi, when they saw the child with his mother Mary, they bowed down and worshiped him. Then opened their gifts, their treasures,
and presented to him the gold, the incense, and myrrh. Ayan, hanggang doon, ano? Hanggang sa Three Kings ay merong celebration, merong gift-giving pa rin. Okay? Ito yung in-exhort ko sa sa Muntalban. Sabi ko sa kanila, gusto niyo makatanggap ng regalo? Opo! Sabi ng mga bata. Okay? Sabi ko, sino ba may birthday? Sino may birthday sa inyo? Walang may birthday. O bakit gusto niyo makatanggap ng regalo? Wala naman palang may birthday sa inyo. Kaya sabi ko sa kanila, ang my birthday ay si Jesus. At inulit ko, sino may birthday? Si Jesus. Okay? So ano regalo nyo kay Jesus? Siya yung may birthday. Okay? Tapos bakit ganon? Si Jesus ang may birthday, tapos tayo makakatanggap ng regalo. Okay? Di ba? Minsan, di ba? Mga, mga inaanak dyan. Ay, mga anak natin dyan, nag-expect tayo ng regalo, samantalang, regalo natin kay Jesus? Kaya sabi ko sa kanila, isang magandang regalo natin kay Jesus, kasi hindi naman natin kayang magregalo ng gold, incense, or myrrh, although pinaliwanag ko sa kanila, ang isang talagang basic na magandang regalo natin is worship. They bow down and worship Him, and they open their treasures. Yung presentation ng mga gifts na to is part of their demonstration of worship. Okay? Yung pagsamba nila ay pinakita nila sa pamamagitan ng kanilang pagkakaloob. Okay? So sabi ko sa kanila, ang isang magandang regalo natin sa ating Panginoon, pagsamba. Worship. Okay? So now, after, and having been warned, pagkatapos nilang mabigay ito lahat, and after worshiping the child, after having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So, winarningan sila Okay? Winarningan sila sa isang panaginip. Imagine niyo, paano kaya yun, Kung tatlo sila, pare-pareho silang natulog, tapos paggising nila, napaginipan nyo ba? Oo, napaginipan ko rin. Iisa lang yung panaginip, Huwag kayong babalik kay Herod. Okay? So, umiba sila ng landas. So, what's life after Christmas? Alam niyo kung bakit? Bakit na kailangan umiba sila ng landas, Dahil may masamang balak si Herod, Kaya pinaiba ng Diyos ang landas nila. Alam niyo po ang isang nakita ko dito, life after Christmas, we may still experience difficulties. Kahit na pagkatapos nitong masasayang araw natin, still magkakaroon tayo ng difficulties. Why? Mismo nga ang ating Panginoon at ang first family ay naka-experience nun. Verse 13, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, take the child and his mother, and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Kalain mo yun, kapapanganak lang. Okay? May death threat na agad. So, hindi po naging ganun ka, sabihin natin, ka glorious, yung pong kapanganakan, kasi may death threat doon sa bata. Alam natin, yung humility ni Herod. Sabihin niyo agad, pagka nakita niyo na yung bata, para siya ay masamba ko rin. Hypocritical. Okay? Kunwari, sasambahin niya, pero ang intention niya is patayin yung bata. Okay? Kaya kung minsan mayroong mga ganong klaseng hypocritical humility. Parang akala mo napakabait, pero masama pala intention sa likod. Okay? And that's Herod. Trying to deceive the wise men, the magi. Pero makikita natin, they were warned by God through a dream. Okay?
And yet, even, no, may intention siya to kill the King of the Jews. Okay? Even our Lord Jesus Christ, at His childhood, He experienced death threat. Okay? Because of such evil intention. Okay? God has His guidance to the people around the child. Okay? Sa Magi at sa mga kay Joseph, no? Nandun ang gabay pa rin ng Diyos. Pero makikita natin na after the birth of our Lord Jesus Christ, meron din talaga mga difficulties pa na darating. Alam niyo po, pagpasok ng 2025, yes, we want to experience happiness, joy, success, at kung ano-ano pa, blessings, no? Pero para hindi po tayo ma-frustrate sa buhay na to, alalahanin po natin na we could still experience difficulties. Okay? Now, sabi sa verse 16, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious. And he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under. Biro mo, no? Siguro mula nung umalis yung Magi sa kay Herod, okay? 2 years na, hindi pa bumabalik yung Magi sa kanya. Mukhang naisahan ako ng mga Magi na yun, Kaya nagpadala na siya ng mga tao na ang patayin, 2 years old and under. In accordance with the time he had learned from the Magi. So, yun po yung mga no? Kaya ganun. Kaya yung bata, no? Yung child Jesus, no? Na hindi na siya infant noon. Kasi 2 years under, Dahil siguro sa tagal ng biyahe, nagkakakwentuhan nga kami nila Phoebe, doon sa Casa Milan, Siyempre, bumiyahe pa sila, mahaba pa yung biyahe. Kaya tapos, bago nalaman ni King Herod, 2 years na ang nakalipas. Okay? So makikita natin, yung senaryo, pinapatay niya yung lahat ng mga bata sa Bethlehem. Batang lalaki. Grabe, no? Oh my. So hindi lang nagkaroon ng death threat, nagkaroon pa ng massacre. Kaya alam nyo, no? Magandang mag-isip na sana lahat ng ating mga ng 2025, mga wishes natin masasaya lagi. Okay? Pero hindi po real ng reality sa totoo lang. Let's face it, para na sa ganun, prepared tayo. Nakahanda tayo na when adversities come, ay meron tayong preparasyon na gagawin. Anong gagawin natin just in case? Ito, nagkaroon ng death threat at saka massacre. However, ito po napansin ko sa kwentong yon, na masasabi natin, what's life after Christmas? Hindi lang po magkaroon ng difficulties, there will always be solution to every difficulties that we may have. Yan pong isang assurance sa atin lagi ng ating Diyos. Sa bawat problemang haharapin natin, meron pong solusyon na nakaakibat ang Diyos para doon. Kaya don't lose hope. Kasi baka sabihin natin, nako, si pastor, ang sermon naman, nakakatakot. Mahaharap tayo ng mga pagsubok. Hindi po, reality lang yon. And I just want us, everyone, to be prepared. However, God is good. God is faithful. He will always provide a solution for every problem that we may encounter after this. Yun ang isang magandang pangako ng ating Diyos. Dito po sa kwento, sa Matthew chapter 2, 19 to 20, after Herod died, ang solusyon ng Diyos, pinatay si Herod. Pinatay si Herod, So an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph again in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." Patay na. Kaya punta na kayo doon. Sabi po ng isang commentary, horrible death daw ang na-experience nitong si Herod.
Okay? Parang yung kanyang katawan ay natagpuan na nabubulok na, naaagnas na, at may mga uod na. So, ibig sabihin, walang nakakaalam kung paano nangyari. Pero, yun po, no? Okay? So, biro mo ba naman, ikaw ba naman ang full of pride? Okay? Na pilit mo pang patayin yung born king of the Jews. Okay? Kaya, ito po nangyari sa kanya. Kinuha siya agad ni Lord. Okay? So, sometimes, may solusyon ng Panginoon eh. Ako minsan, hindi nga tayo ang kailangan gumawa ng solusyon eh. Kundi, iasa natin kay Lord kung ano man ang problema natin at hayaan natin siya. Kung minsan, siya ang gagalaw na lang eh. Kasi kung minsan tayo, gusto natin, very practical, gusto natin tayo magre-resolve ng bawat problema natin. But there are some problems that only God can solve. Kaya nga, asahan natin yon mga kapatid. Kung tayo ay meron mang problemang hinaharap, sa susunod na taon, anumang problema dumating, nahaharapin natin, let's always ask God's grace, God's mercy, God's power, okay, to solve our problems. Of course, no, with our cooperation. Kung ano man sabihin niya sa atin, gawin natin, and definitely, He will make a way for us to solve all the problems, all the difficulties that we may encounter in 2025. Okay? So, paghandaan lang natin ang ating mga sarili doon. Kasi pagka lagi tayo nakahanda doon sa masasaya lang, mafu-frustrate tayo pagka bigla tayo nagkaroon ng problema. Okay? But God has His way to solve our problems. Okay? However, okay, pagka nakalagpas tayo sa isang problema, at nabigyan ng solusyon ng Diyos yung problema natin, tandaan po natin, after Christmas, expect more trials to come. Meron pa rin po yan. Ganyan po ang takbo ng buhay talaga eh. Upang nang sa ganoon ay maranasan nating umasa sa ating Diyos eh. Okay? Sabi po ng Matthew 2:21 to 22, nung sila ay umalis na, no? He got up, took the child from Egypt, no? And went to the land of Israel. But when he heard, nung narinig niya, okay, that Archelaus was reigning in Judea, okay, he was afraid to go there. Takot din si Joseph na pumunta doon. Dahil alam niya, sabi ng ilang mga commentaries, ang una daw, isa sa mga unang acts of Archelaus, okay? Nung siya ay pumalit, no, kay King Herod, ang una niyang acts is to murder 3,000 people in the temple. Okay? So, grabe yun, ano? Like father, like son. Bad ruler din. At, sabi ng mga commentaries, si Caesar Augustus, binanish siya because of pinatapon siya, okay? Because of his poor record. Okay? Kilala nitong si Joseph, no? Itong si Archelaus na to. Kaya instead, ang ginawa niya, okay, ay may takot, bagamat may takot siya, makikita natin na andun uli ang magiging malaking pagsubok para sa kanyang pamilya. Okay? So, meron silang difficulties dahil may death threat, nagkaroon pa ng massacre, tapos nag-provide si Lord ng daan. Okay? Winarningan sila, lumipat sila ng Egypt, namatay si Herod, pero ito naman ngayon, okay, another problem came. Si Archelaus na pumalit ay malupit din na hari. Okay? So, ito nga lang ang maganda. The good news is that there will always be guidance. There will always be guidance of our God through His Word. Through His Word. Okay? Sabi po sa verse 13, ito yung unang guidance kay Joseph. Okay? Take the child, okay? Escape to Egypt. Stay there until Herod, because the Herod is going to search for the child to kill him. Now,
sa verse 22, ito naman ang another guidance ng Diyos kay Joseph. When he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there, and having been warned in a dream. So again, hindi lang pinairal ni Joseph yung takot niya, kundi binigyan din siya talaga ng Diyos ng guidance para maiwasan ang cruelty nitong si Archelaus. Okay? He withdrew to the district of Galilee. Okay? So makikita natin, alam niyo po, sa buhay natin ngayon, maaring pagharap natin sa 2025, masaya. Gusto natin, siyempre, masaya. Blessing. Yun ang wish natin, no? Siguro, promotion, okay? Makagraduate, at kung ano-ano pa. Pero, baka mamaya may dumating na problema. However, tandaan natin, pag may problema man dumating, okay? God will always provide the solution. God will always provide the solution. Okay? Now, may dumating uling bagong problema, God will always provide a solution. God will always guide us on what to do. Noong araw, ang guidance ng Lord is through the word in a dream. Okay? Nananaginip sila. Okay? Through angels. Okay? Yun ang guidance ng Diyos sa kanila noong araw. Pero, sa panahon natin ngayon, wala na pong anghel ang nagpapakita. Yeah? Mag-ingat nga po tayo pag may anghel na nagpakita. Siguraduhin natin na yung kanyang sasabihin is in accordance to the Word of God. Okay? Kasi ngayon, iniwan na to, okay, sa atin. Kumpleto na to, the Old and the New Testament, to guide us on how to resolve our problems. Andito na po. Okay? Andito na po. So, what's life after Christmas? What we need now to do is to listen and obey God's Word and His directions. Nung araw, ang guidance ng directions is through the prophets, through the angels, through dreams. Sa panahon po natin ngayon, it's through the Word of God. Kaya nga, I pray na every one of us will really take time to read the Word of God every day. Magbasa po tayo nito para malaman po natin kung anong kalooban ng Diyos sa atin. So I hope and I pray hindi nyo ma-outgrow ang pagbabasa ng Bible. Hanggang sa tumanda tayo, sana nagbabasa tayo ng Biblia. Napakasarap pong magbasa ng Biblia dahil every day, meron po talagang message si Lord na i-impress sa heart natin habang tayo nagbabasa nito. Every day. Okay? Kahit na isang pericope lang, isang passage lang na buo ang kanyang context. Okay? Tapos, meditate on it, ask the Lord's guidance, ano ang mensahe niya para sa atin. Actually, sa ngayon po ako nasa Matthew na. Sample lang po nasa Matthew na po ako eh. Okay? Sabi po doon sa huling binabasa ko, dali lang. Nasa Luke na pala ako. Sabi doon sa huling binabasa ko, doon sa yung one day, Jesus was preaching on the shore Sea of Galilee. Great crowds pressed on Him to listen the word. Ito po yung sa akin, itong recent na daily devotion ko. He noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them. And stepping into the one of the boats, Jesus asked Simon, okay, push into the water, sat the boat, and taught the crowds from there. And we had finished speaking, He said to Simon, now go out to the deeper. Okay? Let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we work hard all night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets go down again. And at this time, their nets were full of fish. Alam niyo yung kwentong yan, ano? Wala silang nahuli, pero sinabi ni Jesus, i-cast niyo ulit yung nets ninyo. A shout from help, and the nets were full of fish,
began to tear, and nanghingi silang tulong. And when Simon, ito po nag-strike sa akin. Dati yung nag-strike yung pagkapuno, no? Just believe the word of Jesus. Okay? And He will do the rest. Okay? Sabi ni Simon, wala po kaming huli, pero dahil sinabi mo, gagawin po namin. So yun ang nag-message sa akin nung una. Ang dami ng huli. Just obey the word. Yan. Talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Pero itong nakaraan, ang naging message sa akin habang ako nagme-meditate, yung last part. When Simon Peter realized that had happened, he fell to his knees and before Jesus and said, Lord, please leave me for I am such a sinful man. Yun ang naging message sa akin. For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. Kasama si James at si John. Panginoon, okay? Iwanan mo ako, layuan mo ako kasi ako isang makasalanang tao. Yun po nag-strike sa akin, no? Kahit na sabihin natin na pinagsisikapan natin na maging righteous. Okay? This is personal. Akin to personal. Kahit na pinagsisikapan kong maging righteous, I know na meron akong sablay, meron pa rin akong sabit. Kaya sabi ko, Lord, patawad. Hindi yung kantang na Lord, patawad. Hindi yun. Lord, patawarin mo ako dahil alam ko, maraming pa rin po akong sablay. Patawarin mo po ako, Lord. Talaga, sabi ko, no? I'm not worthy to serve you, Lord. Pero, nung tinuloy ko yung basa, sabi ni Jesus, Jesus replied to Simon, don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people. Binigyan si Simon ng chance to minister to people. Lord, thank you. Kaya nung natapos ko yung message na yon, sabi ko, Lord, thank you so much for your message for me this morning. Kaya, wag po kayong mananawa na magbasa ng Biblia. Kasi kahit ilang beses na natin nabasa to, may mensahe siya sa atin. May gabay siya sa atin. Ito po sana ang New Year's resolution na gusto kong i-implant sa inyong mga isipan. Mula sa araw na to, magbabasa na ako ng Biblia. Okay? I hope and I pray na maging habit po natin ito. 3 weeks na habit lang ng tuloy-tuloy na pagbabasa ng Biblia. Magkukulang ng araw nyo pagka hindi kayo nakapasa ng Biblia. Sabihin nyo sa sarili, parang may kulang. Hindi pa pala ako nakakabasa ng Biblia. Every day, hindi po ako mawawala ng sabihin natin, panahon. Magbibigay ako ng panahon para magbasa ng Biblia. How much more sa bawat isa sa atin dito? Kaya I pray, yung mga wala pong Biblia dito, sabihin nyo po sa atin at meron po tayong mga Bibles dyan sa loob. Ano? Dahil kailangan po natin ito. Sana po, yun ang isang ko, no? If we really want, okay, this 2025, okay, na sabihin natin may guidance ang Lord sa atin, what we need to do is to listen, to read, to hear, to obey God's word and His direction. Okay? Sa ibang mga churches, bawal magbasa ng Biblia dahil hindi mo raw maintindihan. Oops! Kaya nga nating magbasa ng mga physics at saka algebra eh. Bakit ang Bible na napakasimple lang ang mga salita di natin maintindihan? Oops! Kasi gusto nilang kontrolin na yung kanilang itinuturo, yun lang ang marinig ng mga tao. Napakaganda na ma-challenge natin ang ibang mga tinuturo sa atin kung alam natin mismo ang Biblia. God's Word and His direction must be our first priority pagdating ng 2025. Okay? So yun po ang pananangan. Ano? Yes, may darating na mga pagsubok sa 2025. God will always make a solution at magkakaroon din ng mga pagsubok, pero God will always provide our guidance. Ayan na. How? Through His Word. Noong araw, ang guidance niya is through the prophets, dreams, and even through angels. Pero sa panahon po natin ngayon, ang guidance niya is through His Word.
So, more of His Word in 2025. Okay? Sabi po doon sa mga sumunod na talata sa Matthew chapter 2, yung guidance ng Diyos, okay? Na binigay ng Diyos sa kanyang salita. Tumakas ka sa Egypt. He took the child and his mother during the night and left for Egypt. So makikita po natin yung pagiging masunurin ni Joseph sa mga warning sa kanya, sa Word of God sa kanya. At ganun din sa Matthew 2, verse 22, na having warned in a dream at patungkol kay Archelaus, he withdrew to the district of Galilee and he went and lived in a town called Nazareth. Okay? Nasa Bethlehem sila, nagpunta sila ng Egypt, napunta sila uli ng Israel, pero sabi ng anghel sa kanila, sa isang panaginip, punta ka ng Nazareth. So, nagpunta nga sila doon, kaya nga ipinanganak, doon na lumaki si Jesus, kaya tinawag siyang isang Nazarene. Okay? Yet, makikita natin, si Joseph, every time he hears the Word of God, through dreams, perhaps, nung araw, through angels, or through the prophets, he obeys. Sana sa atin ganun din. Wala man tayong mga panaginip na ngayon. Wala tayong mga, sabihin nating mga anghel na nagpapakita na ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Nandito na po ang Word of God. Hindi na po natin kailangan pa nun. Itong Word of God ang magiging gabay natin. Ito po ang magiging guide natin and direction natin about His will in our lives. Okay? So, sana po lahat tayo, pagpasok ng 2025, gawin nating practice. Okay? Gawin nating practice. No exception po ito. Kahit may edad na tayo, kahit na bata tayo, gawin nating practice ang magbasa ng Biblia. Pastor, maliliit pa sa sulat ng Bible Nahihirapan na akong tumingin Okay? Pwede po kayong bumili ng Bible na malalaki sulat. Meron pong ganun. Naalala ko si Ate Vicky, malalaki sulat ng Bible niya. Okay? Or, kumuha kayo ng magnifying glass. Pero talagang kailangan tiyagaan lang din no? Tiyagaan lang din. Yun nga ang kinikwento ko sa inyo, di ba? Yung nakakilala ko ng na bulag, nabasa ang buong Biblia at nakabisado pa sa pamagitan ng Braille. Okay? Wala pong excuse para tayo hindi makabasa ng Biblia. Okay? Kaya yun po ang challenge for this year, 2025. Mga kabataan, ang dami nating kabataan, na sana meron kayong pagbabasa ng Biblia. Daily devotion po. Daily, Hindi po every Sunday lang. Bubuksan yung mga Bibles ninyo. Kundi daily. Araw-araw. Kung meron po kayo magiging tanong sa mababasa ninyo, guhitan ninyo. May mga highlighter yung ibang mga kabataan, Tapos pagdating ng Sunday, tanong nyo kay pastor. Okay? Pastor, ano ibig sabihin ito? Huwag itapon ng mga perlas sa mga baboy. Di ba? Meron kayong mababasang ganun Ano po ibig sabihin nun? So, ipapaliwanag. Okay? Kasi marami pong kuminsan mga quotations or talinghaga. Pastor, ano ibig sabihin ng kurban? Yon. Na binabanggit sa Biblia na nakakontext sa Jewish practice. Yet, hindi po magiging excuse yun para sabihin nung hindi nyo maintindihan ng Biblia. Marami pa rin po ang direksyon na makukuha tayo sa Biblia. Of course, bago tayo magbasa nito, mananalangin din tayo. Manalangin tayo sa Holy Spirit, nagabayan tayo sa ating pagbabasa, manalangin tayo sa Holy Spirit, na bigyan niya tayo ng karunungan para unawain ang Biblia. Manalangin tayo sa Holy Spirit, na bigyan niya tayo ng kalakasan para gampanan yung role na sinasabi sinasabi ng Bible. Yun dapat natin gawin. So, as a conclusion, sa bawat isa sa atin dito ngayon, okay, at dun sa ating lesson for this morning, para sa year 2025, the birth of our Lord Jesus Christ provided salvation for all our souls. Alam natin lahat yon.
However, ito po ang challenge, ha? However, trials still come and go. It is part of our human experience. The good news is that when we listen and obey His word, He will give us directions as we venture through this life. Kaya nga napakahalaga. Kung meron kang New Year's resolution na magpaliit ng tiyan, isa sa mga New Year's resolution kaya. Okay? Sana isama nyo sa New Year's resolution nyo, babasahin ko na ang Biblia araw-araw. Because the Word will give me direction. May our God guide and direct us as we face blessings and challenges the new year 2025 has to offer. Manalangin po tayo. Oh Lord, muli Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na marimay lamang makita namin ang katapatan mo sa amin noong nakaraang taon, kundi maihanda namin ang aming mga sarili na sa pagpasok ng bagong taon, definitely Lord, maraming challenges na naman ang haharapin namin. Different difficulties, problems, challenges, adversities, yet Lord, we believe that you have already provided even now the solutions to all the problems that we may encounter. Yes, trials, problems may still come and go. Yet, Lord, andyan lagi ang guidance mo. Andyan lagi ang word mo na mag-iingat sa amin at magbibigay sa amin ng direksyon kung ano ang dapat namin gawin. Kaya salamat po, Panginoon, dahil iniwan mo ang iyong mga salita sa amin upang nang sa ganun magkaroon kami ng patnubay kung paano po namin haharapin ang iba't ibang klaseng pagsubok at hamon na darating sa 2025. Yes, Lord, definitely. There will also be blessings for us. Salamat, Panginoon. Yet, thank you then, Lord, for preparing us in facing the different challenges then. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po na ang bawat isa ay maging handa sa anumang ibibigay ng 2025. Salamat po, O Diyos. Salamat po.